miracle after miracle po ang ginawa ng Lord sa amin. At dahil dyan, itinataas ko ang pangalan ng Lord. Totoo nga, He is a way maker, a miracle worker. Praise the Lord. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Every battle belongs to you. There's power in your name. There's power in the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win. I'm not backing down. I'm not backing down from any giant. I know how this story ends. I know how the story I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. We will sing. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. And you turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. And you turn it for good. You take what the enemy meant you for take what the evil enemy meant for evil, and you turn it for good. And you turn it for good.
ang ating mga labanan ay nasa kami ng Panginoon. At hanggat pinanalano na ng Panginoon ang lahat ng bagay na yan, victory na tayo, kapatid. Hawak ng Panginoon lahat. Lahat ng bagay na sa tiyempo ng Panginoon. Kakatok yan isang araw sa pintuan ng puso mo at makikita mo, tama ang Diyos na pinaniwalaan mo. Tama ang Diyos na kinapitan mo. At kahit kailan hindi mo tinalikuran ang kanyang mga pangako. Victory is coming. Magandang umaga po sa inyo lahat at sumayin nyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat uli sapagkat sa pagkakataong ito ay binuli tayong binigyan ng Diyos para mag-aral po ng kanyang salita. At sa oras pong ito, naniniwala ako na marami sa atin po ang lalakas sa pananampalataya at hindi lamang po yon. Isang pangako ng Lord sa araw na ito po ay matutugon tayo ng ating Panginoon sapagkat napaka-importante na ating tatalakayin po tungkol doon sa ating pananalangin at doon sa lahat ng bagay na hinihingi natin sa Lord na matagal na hindi marating ay tiyak na darating po sa ngayon kung tayo susunod po sa ating pag-aaralan. Pero bagong lahat, of course, ikon natin ang ulo natin, tayo manalangin. Dakilang Ama, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa isa pang pagkakataon pinagkaloob mo sa amin na kami po ay muli mag-aral ng salita. Kaya muli kami humihingi ng habag sa iyo, ng gabay sa iyo, Panginoon, sa magitan ng Espiritu Santo mo, Diyos. Buksan mo aming puso at isipan, pamaunawaan namin ang bawat salita na lalabas sa imibig, O Lord. Tulutan mo, Lord, na maunawaan namin ito at gayon din maipamuhay namin. Hindi lang pakinggan ko, di pamuhay namin ito sa magitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo mo. I-anoint mo yung lingkod, i-anoint mo yung tenga ng lahat na makikinig at tulutan mo, Diyos, na ito'y maging kapanginabangan sa amin lahat para sa ganoon kami lahat ay lumakas sa pananampalataya. Umaasa kami ng tagumpay sa umagang ito, Lord. Maraming salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Now in the book of Numbers, chapter 27, beginning from verses 1 to 4. Then came the daughters of Zelophehad, the son of Heper, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, the families of Manasseh, the son of Joseph, and these were the names of his daughters, Mala, Noah, Hagla, Milcah, and Tirzah. And they stood before Moses, before Eleazar the priest, and before the leaders and all the congregation by the doorway of the tabernacle of meeting, and saying, Our father died in the wilderness, but he was not in the company of those who gathered together against the Lord, in company with Korah, but he died in his own sin, and he had no sons. Why should the name of our father be removed from among his family, because he had no son? Give us a possession among our father's brothers. And may the Lord bless the scriptures that we had read. Okay, brothers and sisters, I truly believe that faith is the main ingredient in making God move and answer our prayers. In fact, there are various examples in the Bible in which the Lord Jesus Christ himself cited faith, such as, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mountain, move, and it will move. And how many times did we see him admire Bible characters who came to him with extraordinary faith that delivered them from their difficult situations? But honestly, when I studied about Numbers 27,
I found out that our faith must be mixed with another ingredient that will surely make God move and answer our prayers. As a matter of fact, in the book of 2 Peter 1:5-6 says, "But also for this very reason, give all diligence, add to your faith, virtue to virtue, knowledge to knowledge, self-control to self-control, perseverance to perseverance, and godliness." Okay, now, add to your faith. So means, may idadagdag ka sa pananampalataya, hindi pwedeng faith lang. So ano yung idadagdag natin na yon? Now, binanggit doon ang perseverance at yun ay kasama po pirme sa ating pong panalangin. Pero gusto kong mag-concentrate sa isang salita lang na idagdag mo raw ang godliness. Now, pag sinabing godliness, ito ay pagiging makadiyos. Now, ano ang isang sign na ikaw ay makadiyos? In Matthew 6:33, King James Tagalog, "Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, ang kanyang katuwiran, ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." So malinaw na sinabi ng Lord na hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ano ibig sabihin ng katuwiran? O yung kanyang pagiging matuwid at yung tamang katuwiran. Now, our title today is, "Kung may katuwiran, ipaglaban mo." Now, speaking of katuwiran, in the book of Numbers 27:1-4, binasa natin kanina. The Bible says, "Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hefer, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, from the families of Manasseh, the son of Joseph. These were the names of his daughters, Mahlah, Noah, Haglah, Milcah, and Tirzah. And they stood before Moses, before Eleazar the priest, before the leaders and all the congregation, by the doorway of the tabernacle of meeting, saying, Our father died in the wilderness, but he was not in the company of those who gathered together against the Lord, in company with Korah, but he died in his own sin, and he had no sons. Now, why should the name of our father be removed from among his family? Because he had no son. Give us a possession among our father's brothers. Now, when these 5 sisters' father died, his inheritance was given to his brother. Doon sa kapatid nung tatay, binigay yung pamana. Because from the early book of the Old Testament, women did not enjoy equal rights with men when it comes to questions of inheritance. Now, women in Israel did not ordinarily inherit property, nor in the sense did they need to. Hindi rin nila kailangan. Because they were expected to marry and come under the protection and authority of their husband and share in his blessing. Doon la sila maasa ng blessing sa asawa. However, the 5 sisters did not agree with that condition. And so they stood before Moses, before Eleazar the priest, and before the leaders and all the congregation by the doorway of tabernacle of meeting to appeal their case. Nag-aapila sila. And these were what they said. First, our father was not guilty of rebellion against the Lord. He was not with Korah who rebelled against God. So dyan yung makikita, binigyan nila ng diin na yung tatay nila ay hindi nagrebelde sa Diyos. Although sinabi nga doon, nakagawa ng kasalanan, pansariling kasalanan, pero hindi nagrebelde sa Lord. Yun po pinakikita sa atin kung gaano kabigat ang kasalanan ng rebellion sa harapan ng ating Lord. Talagang yung kinakategorize talaga yung kasalanang rebellion na ayaw ng ating Lord. Kanya yun ang unang sinabi nila. Hindi rebelde yung tatay namin, hindi siya nagrebelde sa Diyos. And second, without the land, our family name would disappear. Walang magpapatuloy ng pangalan ng aming ama. Yun yung sabi niya.
And that's why they demanded to be given a possession among their father's brothers. Now, yung ibibigay ninyo sa mga kapatid ng tatay namin, sa amin ninyo bigay. Dahil para sa kanila, nasa katuwiran silang kunin yun. Brothers and sisters, ganong katindi ang faith nila. Why? Kasi hindi pa nila nasasakop yung land, untouched pa yung land, pero pinaghahati-hatian na nila. Ganon sila manampalataya sa pangako ng Diyos. Wala pa yung lupa, pinaghahatian na. Ganyan sila mananganan sa pangako ng Lord. At gayon din itong mga magkakapatid kung tumayo sa katuwiran. Tinayuan nila yung katuwiran nila. Pinaglaban nila yung kanilang tamang katuwiran. At yan ang problema ng maraming Kristiyano po. Minsan po, ang mga Kristiyano binubuli na, inaagawan na ng para sa kanya, di pa rin kumikibo, hinahayaan lang na buluhin siya, agawin yung para sa kanya kahit may katuwiran siya. Hindi po dapat, mga kapatid, dahil nakita natin yung 5 magkakapatid na pinaglaban yung kanilang katuwiran. Pinaglaban nila. Meaning, pinaghalo nila yung faith at yung tamang katuwiran nila. So in other words, pag sinabing faith, dapat may kasamang tamang katuwiran. Kanya yung iba po hindi nakukuha, hinihingi sa Lord, dahil may faith sila, pero mali yung kanilang katuwiran po. Wala sila sa katuwiran kasi hindi maibigay ng Lord yung hinihingi nila. Kanya para makuha mo, hindi lang faith, dapat tama ang katuwiran mo. At ano ang nangyari? In Numbers 27:5-6, the Bible says, so Moses brought their case before the Lord. And the Lord spoke to Moses, saying, Moses did not decide, but brought the matter to the Lord. Now in Numbers 27:7, ito sabi ng Lord, the daughters of Zelophehad speak what is right. You shall surely give them a possession of inheritance among their father's brothers and cause the inheritance of their father to pass to them. So God clearly said that the daughters of Zelophehad had spoken what is right. Meaning, sa Diyos po, ang Diyos mismo nagsabi na tama itong magkakapatid na ito, nasa katuwiran sila. Ibig sabihin nun, may katuwiran sila. Kaya ang ginawa ng Lord ay inalis niya yung kaugalian nila na walang mana ang babae pag namatay yung ama. Ibig sabihin sa Lord dito po, pag may katuwiran ka at pinaglaban mo, ipagtatanggol ka niya at ibibigay niya ang para sa iyo. Because He is a just God. Yun ang Diyos po natin. In fact, in the book of Psalms 25:8, ano sabi ng ano? God is fair. God is fair and just. He corrects the misdirected, sends them in the right direction. Pag alam niya merong hindi misdirected o hindi tama ang direksyon, ay tinutuwid niya, tinatama niya ng direksyon. Kaya nung makita niya may katuwiran yung magkakapatid, tinama niya yung direksyon at yun ang kinampihan niya mga kapatid. Tanong, paano natin paglalaban ang ating tamang katuwiran? Yan ang ibig sabihin po. Kaya lang dito pinalilinaw lang sa atin ng Lord. Pag may katuwiran ka, ipaglaban mo. Kaya lang tanong, paano natin ipaglalaban yung katuwiran natin? Makikipag-away ba tayo? Makikipagbangayan ba tayo? Makikipagsigawan tayo? Makikipagmurahan tayo? Of course not. Hindi ganon. Then how? Paano? Now in the book of Luke 18:1, the scripture says, and then He spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Kailangan daw pirmi nagpe-pray at hindi mawalan ng loob o hindi sumuko. So dito sa talatang ito ay diretso sinabi ng Lord, men always ought to pray and not give up. What give up? Meaning, huwag mag-give up sa prayer kahit hindi pa tumutugon ng Lord. Matagal niintay mo, huwag kang mag-give up. Ibig sabihin, ang paglaban natin kapag may katuwiran ay sa pamamagitan po ng prayer. Diyan tayo lalaban ngayon po. Dito, marami ang umaatras kapag hindi natutugon ang prayer, umaatras agad, nadidiscourage agad. Wag natin gawin. Basta't may katuwiran, ipaglaban mo through prayer. Laban lang, don't give up. Example po, Luke 18:2-5. Ito na po mismo rin, dyan din sa chapter na yan. And saying, there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. Now there was a widow in that city, and she came to him, saying, get justice for me from my adversary. And he would not for a while. But afterward he said within himself, though I do not fear God nor regard man,
Yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she wearies me. So in Jesus' time, there was no such thing as a courtroom. Wala pong ganun nung araw po. Rather, a judge would travel from town to town, pitching his tent in a given location, o kukuha ng tent, magtatayo sa location, bigay sa kanila for 3 to 5 days at a time. Mga 5, 3 araw, nandoon siya. Now, when the judge was in their town, those with legal issues would begin to make their way toward his tent. Magpupuntahan sila. And often, however, the needs were so great that the list of those people with pending cases would be filled. Talagang ang dami. Ano sila? Pila-pila talaga sila sa dami po na may kaso. And then, the only way a person could have his case heard would be to bribe the judge's assistant. Pag yung assistant ng judge ay naglagay ka, ay nandoon po, siguradong ikaw ay mauuna ka. So, nung palang panahon ng Lord ay may lagayan na po. Naglalagayan na sila para mauna sila. Kanya matagal na po yan. Yung lagayan na yan, mga kapatid. Hindi nyo napupunan matagal ng lagayan pero hindi nawala. Tatandaan nyo hanggat may demonyo, may corruption. Pirmin yung tatandaan po yan. Kaya hindi natin pwede sabihin, ako mawawala ang corruption pag ako hindi po totoo yan. Meron para hanggat may demonyo, may corruption. Yan ang tatandaan po natin. And this woman's chances at being heard didn't look promising for 3 reasons. 3 reason po. First, bakit hindi medyo malabo siya? She was a woman in a culture where women were second-class citizens at best. Siya po hindi pinapansin ang babae nung araw po. And second, she was a widow without a husband to stand with her or open the way for her. Wala pong asawa na mag-guide po sa kanya. And third, being a widow, she would have been poor. Mahirap siya. Wala siyang panlagay, sa madaling sabi. But with these 3 reasons, it looked like this widow didn't have a chance to be heard. Kung meron man, pakinggan man siya, ay hindi rin malulutas ang kaso niya. Meaning, dito sa 3 reasons na ito ay malabo nang tugunin ang kanyang hinihingi. But that didn't stop her. Sige pa rin siya. Because she knew that she was right. Alam niya, tama siya. Kaya pinangatawan niya, mga kapatid. Dahil alam niyang nasa katuwiran siya. That's why she came day and night before the judge. And she kept on pleading and begging that her case be heard. Until finally, the judge said, to get this lady off my back, I'll do what she wants. Baka ako nakukusumi na rito, bibigay ko na ngayon. Sabi niya. Ibig sabihin, kahit directly na nire-reject na siya ng judge, ay sige pa rin siya. Sige pa rin siya. Ginamit ng Lord itong widow para malaman natin kung paano ipaglaban ang tamang katuwiran through prayer. At ganun tayo lalaban sa prayer. Kung tutuusin, mas lamang tayo doon sa babae. Ang tanong, bakit? Binigay niya itong parable na contrasting sa situation po natin, magkakontra. Bakit ko rin sinabi? First, we appear not before an unjust judge, but before a just judge. Yun po ang ating pong nilalapitan. Isang pares na judge, hindi katulad ng masamang judge. Basta't may katuwiran ka, sigurado makukuha mo justice sa ating Panginoon po. Because He is a fair and just. And second, we appear before God not as strangers, but as His children. So, ama natin siya, at hindi tayo stranger sa Kanya. Kaya hindi siya papayag na maagrabyado po tayo. Hindi siya papayag. However, may sinabi ang Lord sa Luke 18:7. Ano sabi ng ganon? And shall God not avenge His own elect who cry out day and night to Him, though He bears long with them? So, though you cry day and night in your prayer, may pagkakataong magtatagal o nagtatagal ang tugon ng Lord po sa atin. Kaya lang, kahit nagtatagal, yung iba sumusuko na eh. Wag! Ayaw na ipaglaban yung katuwiran niya, huwag nating gawin yun. Huwag tayong sumuko. Kaya sinabi niya sa Luke 18:1, ano sabi niya ganon? Men ought to pray and not give up. Yun ang sabi niya. Dapat tayo manalangin, hindi tayo mag-give up po. Kasi nga, may pagkakataong tumatagal. Kanya sinabi niya, don't give up. Dahil minsan tumatagal. Pero magkagayon man, huwag ka pa rin susuko. Patuloy ka lang mag-pray. Kahit walang sagot, mag-pray ka lang. At tiyak natutugon ng Lord. In fact, sa Luke 18:8, ano sinabi niyang ganon? And I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth?
So binanggit na niya ang tungkol sa faith. Meaning, ang basihan ng faith ng Lord, kung tutugon siya sa prayer ay kung ipaglalaban mo pa rin sa panalangin ang katuwiran mo kahit tahimik ang Diyos. Yun ang binabasihan niya ng pananampalataya. Na kung quiet siya, ikaw ba sisigil ka pa rin? Magpe-pray ka pa rin. At kung ako kayo, mga kapatid, huwag kayong sumuko. Ipaglaban po natin. Alam ko marami sa inyo, matagal ka nang hindi tinutugon ng Lord. Maaaring nagdududa ka na, huwag mong gawin yan. Maaaring gusto mong tumigil na, huwag mong gawin yan. Maaaring tinatamad ka ng pray, huwag mong gawin yan. Dumiretso ka lang. Ipaglaban po natin yung ating katuwiran through prayer. Ngayon, pag sinabing katuwiran, katuwiran saan? Saan tayo may katuwiran? Ano yung katuwiran na dapat natin ipaglaban sa prayer? Yan ngayon ang tanong. Ng Matthew 15, 22 to 25. Kabisado natin ito. Itong istoryang ito. And behold, the woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, send her away, for she cries out after us. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. And then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. So brothers and sisters, sa una pa lang ay alam kong nakita na ng Lord yung kanyang matibay na pananampalataya. Bakit ko sinabi? Una sa lahat, alam niya hindi pwedeng lumapit ang Canaanite sa mga Hudyo o doon sa mga Israelita. Pero lumapit pa rin siya. Na ito'y tanda ng kanyang mapagpumilit na pananampalataya. Pinakita niya. Pangalawa, nang humingi siya ng habag para tulungan siya, hindi kumibo ang Lord. Tanda na ayaw makipag-usap sa kanya. Pero lapit pa rin siya. Tanda rin ang kanyang masigasig na pananampalataya. Pangatlo, tinaboy na siya. Na mga disciples, tinaboy siya. Pero lapit pa rin siya. Natanda na di natitinag yung kanyang pananampalataya. Pang-apat, lastly, diniretsa na siya ng Lord. Na siya sinugo lang para sa mga Israelita, pero imbis na ma-discourage, nag-worship pa siya at lalong lumapit sa Lord. That means, lahat ng mga negative signs ay nasagupa niya, pero hindi pa rin niya pinansin. Diretso pa rin siya, sige pa rin siya. Yan yung mga taong palaban sa panalangin, palaban sa hinihingi sa Lord. At kahit wala na siyang katuwiran para humingi, ay lumalaban pa rin ang faith niya. At yan ang gusto ng Lord sa atin. Ganyan tayo lalaban pagdating sa prayer. Ganyan tayo palaban pagdating sa prayer. Meaning pagdating sa faith, sobrang faith na yung pinakita niya sa Lord. Talagang kumbaga sa lahat ng klase ng paglapit sa pananampalataya, ginawa na niya. Pero hindi pa rin natihinag ang Lord. Pero sa verse 26, may sinabi ang Lord, but he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Hindi marapat na ibigay yung kanyang children's bread dito sa maliliit na tuta. Now, sinabi ng Lord, di ko binibigay sa tuta ang children's bread. Samantalit sabi, nang sinabi ng Lord yun, lalo siya nagkaroon ng lakas ng loob at may kumislap sa kanyang kaisipan. At nagkaroon siya lalo ng lakas sa loob na lumapit. Kasi nagkaroon siya ng katuwiran sa paglaban niya sa kanyang pananampalataya. Bakit ko sinabi? Sumagot yung babae. Ano sabi niya ganon? And she said, yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. So, diretso niyang sinabi sa Lord, Lord, na aso man ay pinakakain ng mga mumong nahuhulog sa lamesa. Meaning, bilang aso, may katuwiran siyang mabigyan ng mumo mula doon sa bread. Sa madali sabi, pinaglaban niya yung katuwiran niya sa Lord, na kung tutuusin, ang Diyos din na nagbigay ng daan para magkaroon siya ng dahilan na humingi sa Kanya. Dahil alam ng Lord na alam ng babae na kaugalian sa Israel, na pagka kumakain, ay habang kumakain, yung mga mumong nahuhulog po ay pinapayagan ipakain sa mga asong nasa ilalim ng lamesa, ng master. So lumilitaw na kapag nakita ng Diyos na yung pinaglalaban mo ay pinangatawanan mo, kahit wala kang katuwirang humingi, siya na ang gagawa ng paraan para magkaroon ka ng katuwirang humingi. Because He is a way maker.
Siya ang gumagawa ng daan. Kahit wala ng way, gagawa ka ng way ng Lord, gagawa ka ng sariling way ng Lord para makapasok ka, para makuha ka at makuha mo ang pangangailangan mo sa Lord. Ganun katindi po yan mga kapatid. Yes, sa parte yan pinapaalam sa atin ng Lord. Alam nyo, isang best example po dyan, naalala ko yung centurion. Yung centurion sa Luke chapter 7. Yung isang centurion po ay lumapit doon sa mga disciples. At nakiusap na pagalingin yung kanyang kasambahay na may karamdaman. Ngayon, ang sabi ng mga disciples, Lord, deserving naman tulungan yan eh. Dapat lang tulungan kasi nagpatayo ng synagogue yan. So, nandun ang Katwiran na pwedeng tulungan kasi nagpatayo ng synagogue. Kaya sabi ng Lord agad sa kanya, okay, walang problema, sige, pupunta ako. Halika, samahan kita. Pagalingin natin yung kasambahay mo. Pero pagdating doon, ang sabi nung centurion, wag na po Lord, wag na po kayong pumunta. Hindi dapat yung aking bahay para sa inyo. Sabihin nyo lang yung salita. Kasi ako po, may authority din ako. Pag sinabi kong pupunta. Pag sinabi kong lumapit, lalapit. At ganun din kayo, alam ko. Sabihin nyo lang yung salita. Alam ko, gagaling yung centurion. Humanga siya kasi una, may katuwiran tulungan siya. Dahil siya nagpatayo ng synagogue. Pero bukod doon, yung pananampalataya, isinama niya. Kanya nag-join ngayon yung pananampalataya niya at saka yung katuwiran niya. Ano nangyari mga kapatid? Salita lang ng Lord na handong gumaling yung sambahayan niya mga kapatid. Ganong katindi pag pinag-mix natin po yung katuwiran at saka yung pananampalataya, siguradong kuha natin ang kailangan natin sa Lord. Kanya ano resulta rin sa babae? Balik tayo sa Canaanite. Ano sabi nga no? Matthew 15:28. Ano sabi niya? And then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Doon pa lang niya nakita, although nakita na niya, doon pa lang niya in-emphasize, doon pa lang niya in-acknowledge yung faith ng babae. Nung makita na yung katuwiran, sinabi niya yung katuwiran na may karapatan na sa mumo yung mga tuta, doon pa lang niya binigay mga kapatid. Doon pa lang in-acknowledge yung faith niya. So nakita ng Lord yung kanyang great faith nang ipaglaban niya ang kanyang matuwid na katuwiran. Kaya brothers and sisters, take note. Pakinggan niyo maigi. Healing ang hinihingi ng babae, pero bread ang tugon ng ating Lord. Ano ibig sabihin nun? Okay, pakinggan niyo maigi. That means yung healing ay kasama sa bread para sa kanyang mga anak. At pag sinabing healing, ang number one na kailangan na healing ay, of course, iniisip natin sa spiritual and that is true. Pero sa binasa natin ay physical healing ang pinag-uusapan. Pero kaya pag sinabing healing, hindi lang po yung healing sa physical o sa spiritual, hindi po. Kasama po emotional sickness kasama. Kasama ill marriage, may problema sa marriage. Kasama po, may healing po. Depression, healing po. Dysfunction in family, may healing po. Financial affliction, may healing din po. Economic crisis, may healing din po. So lahat ng aspeto ng ating buhay na pinahihirapan ng iba't ibang problema ay kailangan ng healing. So and healing is not a luxury, my friend, but a part of children's bread. Hindi po yan luho, part yan ng children's bread. Not for the wicked, not for the sinner, not for the non-believers, but for us Christians, para sa atin po. Yung pong bread na yun ay para sa atin. Meaning, pag sinabing healing, all kinds of healing. May katuwiran tayong hingin sa Lord at ipaglaban natin. Yan ang true prayer hanggat makuha natin sa ating Diyos na buhay. And basically, yan lang ang iniintay ng Lord sa atin. Ay ipaglaban mo ang katuwiran mo na true prayer. Paglaban po natin. Kung maraming klase ng healing ang parte ng bread natin, tiyak kasamang fear, kasamang takot. At ang daming tao, even Christian may tinatagong takot sa dibdib. Nakangiti sa panlabas, but deep inside ay may takot. Maaring takot sa threat, sa physical dahil sa negative result ng blood examination and physical check-up. Maraming ganyan. Takot sa threat, sa finances, na magsara ang business o yung pinagtatrabahuhan, or takot sa threat of having a broken family, o marami pang ibang mga threats ang nagdudulot ng takot. Now, if you're experiencing one or more of this, you need healing. You need healing. And I'm sure that God will heal you. Ipaglaban mo lang yung katuwirang wala kang dapat katakutan. Basta tama ang ginagawa mo at nasa katuwiran ka. At tiyak na makukuha mo ang children's bread.
Example po sa Acts 4:17. Basahin natin. But so that it spreads no farther among the people, let us severely threaten them, that from now on they speak to no man in this name. Nang kumalat ang miracle na ginawa nila, Peter and John, na nakalakad yung lumpo kasi, nabahala yung mga Saduceo. So they threatened the apostles and the congregation not to preach about Jesus Christ. But what did they do? Anong ginawa nila? Hindi sila natakot. Why? Alam nilang may katuwiran sila. Naghahayag sila ng salita ng Diyos. Tapos pinipigilan sila, tinatakot sila. Hindi sila natakot. Yan ang tatandaan nyo. Pero basta may katuwiran ka, huwag kang matakot. Pinaglaban nila. Paano nila pinaglaban? Acts 4:24. Ano sabi nga noon? So when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them. In verse 29:31, ano sabi nga noon? Now Lord, look on the threats. Tingnan niyo yung pananakot sa amin. And grant to your servants that with all boldness they may speak your word. Tulungan mo lalo kami mangaral by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done. Humingi silang signs and wonders sa healing through the name of your holy servant Jesus. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. So the congregation told God that they were under threat because of preaching in Jesus' name. So they requested signs and wonders to be performed by the church. And the place was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit as a sign that God agreed to their prayer. Why? May katuwiran sila eh. Kanya sila tinugan ng Lord, may katuwiran. And as a result, they preached the word with boldness, na wala yung takot nila. And not only that, signs and wonders and healing were with them. Siguradong nasa kanila. Why? Tumugan ng Lord. Why? Pinaglaban nila ang kanilang katuwiran through prayer po. So, pwede ka mag-pray ngayon sa Lord with boldness. Tulad ng prayer nila, kung may iba't ibang threat na dumarating siya, pwede mo sabihin, Lord, stretch out your hand, Lord, and heal my body, Lord. Heal my emotions, Lord. Heal my finances, Lord. Heal my relationship with my family. Heal our land and perform miracles, Lord. Signs and wonders, Lord, so that they may know that we are entitled to the children's bread. May dahilan, may katuwiran kang hingin yan. Dahil may katuwiran tayo, ipaglaban po natin at makukuha natin sa Lord. Huwag kang pumahig na hindi mo makuha yan. Sabi mo, Lord, kung yung babaeng Kanaanite, walang karapatan at katuwiran humingi ng children's bread, binigyan mo ng karapatan o binigyan mo ng katuwiran sa mumu ng children's bread. What more kami mga anak mo na nasa katuwiran sa pagngingisi ng mismong bread. Hindi yung mumu, Lord. Yung bread ang hinihingi namin sa iyo. Dahil ang anak mo kami, dahil Lord, we are your children. Anak mo kami, kanya entitled kami dyan. That's why the Bible says in Hebrews 4:16, ganito tayo lalapit sa Lord. Let us come. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Boldness with boldness. Boldness in prayer means praying without hesitation, prayer without doubt, prayer without fear, prayer without shame. Hindi yung parang nahihiyang lalapit sa Lord. No. With boldness na tatay mo yan, sabi mo sa Kanya. Sabihin natin yung kailangan natin sa Kanya. Why? May katuwiran tayong humingi ng children's bread dahil atin po yun. Kaya with confidence, with assurance of God's answer, knowing that what you're asking for is right and just and entitled to it, such is the children's bread, hingi natin sa atin, Lord. Kaya pag sinabi pong physical healing, sabi mo, atin yan. Kasama tayo dyan. Pag sinabi finances, atin yan. Kasama tayo. Pag sinabi emotions, sa atin yan. Kasama tayo. Spiritual, lalo na, atin yan. So meaning, meron dapat tayo niyan. Name it, we must have it. Kasi entitled po tayong lahat. Kasi sinabi ng Lord sa John 14:14, anything you ask, if anything you ask in my name, I will do it. If you ask anything in my name, I will do it.
Ano man ang hilingin mo sa pangalan ni Jesus, ibibigay niya. Why? Atin nga yan eh. Ang pinahihingi niya yung sa atin. Ang pinahihingi niya yung bread na yon na intended para sa atin po. Kasi katunayan, kahit hindi mo hingin, bibigay ng Lord yan eh. Basta nandun ang faith natin mga kapatid. Tandaan niyo, basta humihingi tayo ng healing, hindi tayo humihingi na hindi atin. Uulitin ko. Pag humihingi ka ng healing, hindi tayo humihingi ng hindi atin. Lahat ng klaseng healing. Bagkos ang hinihingi natin ay yung sa atin na bigay ng Diyos sa atin lahat. Kaya titiyakin ko sa inyo, kalooban ng Lord ang lahat ng klase ng healing na yan. Kalooban ng ating Lord. Sa physical, kalooban ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos, ang templo niya may sakit. Ang gusto niya, ang templo niya ay in good health. 3 John, ano sinabi ganon? Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. Be in health. So gusto niya malusog tayo. Kayo lahat ang may sakit, huwag mo isipin gusto ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos sa iyo yan. Ayaw ng Diyos sa atin ang may sakit. Ayaw ng Lord. Misa kaya hindi nawawala yan, inaangkin natin mga kapatid. Hindi kasama sa pangako ng Lord ang sakit. Hindi kasama. Ang kasama sa pangako ng Lord, kagalingan ang kasama. Healing ang kasama. Kanya ngayon sa oras ito pinasasabi ng Lord, kailangan makalaya ka dyan sa araw na ito, makalaya ka dyan. Kailangan sa araw na ito, gumaling ka, kailangan sa araw na ito, mawala ka dyan sa pagkakagapos sa sakit na yan. Dapat mawala ka ngayon din in the name of Jesus Christ. Yes, kasi kasama yan sa bread ng ating Lord. Kasama, emotion. Ayaw niyan templong takot o malungkot, ayaw niya. Ang gusto niya, ang templong punong-puno ng kagalakan. In the book of Romans, kung ako nagkamali, Romans 14:17, ano sinabi niya gano'n? And the kingdom of God is joy in the Holy Ghost. So gusto ng Lord, pero may joy tayo. Ayaw niya, nandiyan dyan kayo, nalulungkot ka ngayon dahil sa mga problema mo. Ayaw niya. Gusto niya nagagalak ka. Ayaw din niya miserable buhay natin. Sa finances, dahil ang pangako niya ay buhay na kasi siya. Ayaw niya nangungutang ka ng pagkain mo, na utang dito, utang doon, dahil sa pagkain, utang mo dito, utang doon, para sa kabuhayan. Ayaw ng ating Lord. Ang gusto niya, ikaw ang magpautang. Yan ang gusto ng Lord. Kasi yung needs, pangako ng Diyos yan. Kasama sa bread yan, mga kapatid. At ayaw din niya malamig o malagyahi tayo sa pananampalataya dahil isusuka daw niya tayo. So gusto niya, revive tayo. Pagdating sa faith, revive tayo. Nakikinig ng Word of God, revive tayo. Nagpe-praising tayo, revive tayo. Yan ang gusto ng Lord. Gusto niya mainit tayo sa faith. Yan ang gusto ng ating Lord. Kaya lang, who is the source of our children's bread? Saan ba nanggagaling yan? John 6:35, ano sabi nga doon? And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Sinabi na niya, the Lord Jesus Christ Himself is the bread of life. And the Lord Jesus Christ is the source of our children's bread, the source of all kinds of healing. Philippians 4:19 sa Tagalog, ano sabi nga doon? At buhat sa kayamanang hindi nauubos o hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya lahat ng inyong kailangan. Kailangan, ang sinasabi. Ibibigay niya lahat ang inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Saan manggagaling? Sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos. Buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos. Hindi ko sinasabing puro gold yan, mga kapatid. Pero kasama po ang children's bread dyan. Yung all kinds of healing kasama dyan. Kasama sa kayamanan niyang hindi nauubos. Meaning basta't needs, basta pangangailangan, at nangangailangan ka, meron, may bibigay ang Lord. At ibibigay niya. Kasi alam niya, para sa atin talaga yan. At talagang kung ipaglalaban lang natin katwiran, hindi pwedeng hindi natin makuha kasi para sa atin talaga. Just pray and don't give up and pray until you receive the children's bread. That's why from now on, baka di kayo lahat, as your pastor, let's expect healing from your physical body. Asahan mo yan. Katulad sinabi kanina, asahan mo. Healing from finances, asahan mo. Expect mo na. Healing from emotion, expect mo. Most importantly, healing from spiritual, expect mo. Revival, expect mo. Basta paglaban mo lang. Pag may katuwiran ka through prayer, paglaban mo. At yak na may katuwiran ka. Because we are entitled of the children's bread. Praise the Lord. Yan po ay sa atin. Check na makukuha po natin. For your information, ang Lord mismo ay pinaglaban ang lahat ng healing na yan sa cross of Calvary. Tinanggap niya
ang lahat ng pasakit. Halos magkadurog-durog ang katawan niya. Sa dami ng hagupit ng pamalo may bakal sa dulo. At halos mapugto ang kanyang hininga. Sa hirap, sa sakit, at kahiyang inabot niya bilang Diyos na nagkatawang tao. Hanggang sa ipako siya, ipako sa krus at mamamatay. Pero hindi siya sumuko. Pinaglaban niya ang lahat ng mga hiling na yan hanggang sa kamatayan. At pagkatapos ay sasayangin lang natin ang ganoon. Hindi natin pakikinabangan yung pinaghirapan at pinamunhunan ng buhay ng Lord nang dahil lang sa di tayo makalaban sa panalangin. Ang puhunan mo lang ay prayer hanggat makuha mo ang healing na yan. Sa katunayan, ang puhunan ng Panginoon ay buhay. Buhay na kabag-habag, pasakit at kamatayan. Kaya huwag kang pumayag na masayang ang sinapit ng Lord para sa lahat ng klase ng healing na para sa atin. Huwag tayo lahat pumayag. May katuwiran ka, kaya ipaglaban mo hanggang sa makuha mo yung lahat ng healing na yun ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya sa oras ito, sana po, na bago isipan natin at nagkaroon tayo ng lakas ng loob para lumaban sa ating panalangin. Kaya sa oras ito, ako'y mananalangin po para sa inyo. Yuko natin ang ulo natin at tayo manalangin. Pikit natin ating mga mata. Diyos na nasa langit, sa araw pong ito ay muli tinuruan mo kami kung paano kami lalaban, O Lord. Sapagkat alam kong alam mo at nakikita mo ang napakaraming anak mo, Panginoon, na nangangailangan ng financial healing, physical healing, emotional healing, ganun din spiritual healing, O Diyos. Nakikita mong kalagayan ng mga anak mo, Panginoon, kahabag-habag na kalagayan ng mga anak mo. Huwag kang pumahayag na ganun sila, Panginoon. Tulungan mo kami, turuan mo kami, udyukan mo kami, Panginoon, upang lumaban ng gusto, Panginoon, sa magitan po ng panalangin. At ang ipaglalaban namin ay katuwiran din namin, Panginoon, na ibinigay mo sa amin ang children's bread na yan. Kaya aangkinin po namin, Panginoon ko. Ang lahat ng yan aangkinin namin, Panginoon. Ngayon palang inaangkin na namin, Panginoon. Yung lahat na may karamdaman, Panginoon ko. Abutin mo sila, Panginoon. Ano man ang karamdaman nila, Diyos. Hinihiling namin ito, Panginoon. Hinihingi namin ang katuwiran namin, Panginoon. Pinaglalaban namin ang katuwiran namin, Lord, na yan kasama sa children's bread, Panginoon, ang healing na yan. Kaya tulungan mo gumaling lahat ang may karamdaman, Panginoon. Hindi ko sila kilala, Panginoon. Hindi ko alam kung sino-sino, Lord. Pero kung alam mo kung sino-sino, Lord, padaluyin mo, Panginoon, ang iyong kamay sa kanila, Lord. Pandungan mo sila ng kamay ngayon din, Lord. At hinihiling ko ang kagalingan nila in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pagalingin mo po silang lahat, Ama. Ganyan din po sa nangangailangan sa finances, O Lord. I-supply mo ang pangailangan nila, Lord. Ibangon mo hanap buhay nila, Panginoon. Pakitain mo sila ng maganda, Lord, na sobra pa sa kanilang pangangailangan, Lord. At i-bless mo sila maigi, Panginoon, financially. Ganyan din sa emotion, Panginoon. Bigyan mo sila ng kagalakan. Palitan mo ng kagalakan ng kalungkutan at takot ng bawat isa, Panginoon ko. Palitan mo ng lakas ng loob. Palitan mo ng katapangan, Lord, para lumaban, Panginoon, dito po sa bagyo ng buhay, Ama. Ganun din lalo yung mga nanghihina, Lord. Huwag mo payagang humina sila ng gusto. Palakasin mo sila, Panginoon, sa pananampalataya. Padaluin mo revival sa puso ng bawat isa, Ama. Palakasin mo bawat isa, Panginoon ko, sa magitan ng Espiritu Santo mo, O Diyos, na anointing. Padaluin mo sa bawat isa, Ama. Salamat po, Panginoon. Ngayon palang inaangking ko, Panginoon, na lahat ng mga children's bread na yun sa healing ay tinanggap namin sa araw na ito, Panginoon. Mula po sa araw na ito, Lord, pamumuhay namin na yung healing na yung aangkinin namin, Panginoon. Lahat ng klase ng healing aangkinin namin, Lord, sapagkat may karapatan kami at may katuwiran kami para sa children's bread, Panginoon. Salamat na marami, Lord, sa iyong katuruan. Salamat sa pagtutuwid mo sa amin, pagtuturo mo sa amin. At ito'y samot dalahin ko sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, sa inyo lahat na nakinig o nanood ngayon. Nawa po, hindi na tayo manood, kundi mula po sa araw na ito. Mula sa araw na ito, ang kinin na natin po. Lalaban tayo pirme. May katuwiran, ipaglaban natin yung katuwiran natin sa bread na yan. Ipaglaban natin dahil atin yung bread na yan, mga kapatid, na bigay sa atin ng Diyos yan. Huwag natin sayangin nangyari sa Kanya sa cross of Calvary. Bagkos yan po ay angkinin natin sa magitan ng pananampalataya at huwag tayong pumayag na hindi mapasa atin. Kailan mapasa atin yan dahil doon nalulugod ang Lord pag ganun ang pananampalataya natin. So purihin ng Diyos at naniniwala ko mula sa araw na ito, magiging masaya tayo, magiging malakas tayo at mabubuhay tayo bilang tunay na Kristiyano talaga na nandun na kagalakan sa puso. Salamat po. Hanggang sa isang linggo. Dito rin po sa ating channel na ito. Salamat po. May God bless you all.
Praise the Lord! Salamat po sa ating Panginoon at sa ating pong beloved Bishop sa isa na namang kalakasan na ibininghagi niya po sa ating pong lahat. At ngayon po narinig po natin na kailangan po natin ipaglaban ng ating katwiran sa pamamagitan po ng ating po mga prayer. And if we remember, kanina po binanggit po ng ating beloved Bishop regarding po doon sa babae who was asking for help sa ating Panginoon pero hindi po siya pinapansin ng ating Lord. Pero mga kapatid, pagdating po sa bandang huli, binigay din po sa kanya yung kanya pong hinihingi. Dahil nga po, pinaglaban niya po yung katwiran sa pamamagitan po ng pagtanggap or tinanggap niya po na siya po yung aso. And yet, may karapatan ng aso sa mga crumbs po na nahuhulog po sa mesa. And take note, hindi po siya anak ng Diyos, pero tinugon po siya ng ating Lord. So how much more sa atin po bilang anak ng Lord? At naniniwala po ako mga kapatid, na kung gusto po natin maging tunay na anak ng Diyos, lalo na po sa hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon, is we need to accept Jesus in our lives by believing in His gospel. Kaya alam po, ano po ba yung gospel na yun na kailangan po nating paniwalaan? In the book of 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Now, the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kailangan maniwala po tayo sa gospel ng ating Panginoon. We need to believe that He died, that He was buried, and on the third day, He rose again, o yung pong resurrection. Kaya lang po, right after believing sa gospel na ito, we need to apply this gospel to ourselves. Sa paano pong paraan? By obeying the gospel. In the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. It symbolizes the death of Christ. Tayo naman po'y magsisisi naman po ng ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. So para bagang pinapatay po natin yung ating po mga kasalanan. At naniniwala po ako na kahit gaano kabigat yung nagawa mong kasalanan sa ating Diyos na buhay, as long as nandoon po yung genuine na pagsisisi, the Lord is willing and able to forgive your sin. So yan po ang unang step, we need to repent. And second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. It symbolizes naman po yung burial ng ating Panginoon. So para bagang inililibing naman po natin ng ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So ang gagawin po dyan, babautismuhan po tayo sa tubig. In the name of Jesus Christ po yan. At hindi po yan paghuhugas lamang po ng katawan, kundi yan tubig na yan ay nakakapag-alis po ng ating pong mga kasalanan. So yan po ang second step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ or yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Power to overcome all the works of the flesh, all our weaknesses, power to overcome all the works of the devil in our lives. Yan po ang natatanggap po natin. Gayun din po, yan din po ang magpapaalala po sa atin, magparabangan, binubulungan tayo, nire-remind tayo na huwag gumawa ng kasalanan at makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So yan tatlong yan, kailangan mangyari po sa atin. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga first-time viewers, sa mga nanonood po ngayon, pwede po ba na taas po natin ang ating dalawang kamay kung gusto niyo tumanggap sa ating Panginoon? Yuko po ninyo yung mga ulo, and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Panginoong Jesus, natanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay.
naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng interested po magpabaptize, andyan po ang ating po mga telephone numbers. Pwede po kayong tumawag po dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Andyan po sa baba po ng mga screens po ninyo. Tawag lang po kayo para sa gayon na mabigyan po namin kayo ng instructions kung paano po kayo pupunta sa lugar. Gayon din, pwede rin po kayo mag-message sa ating pong FB page. Mag-iwan lang kayo ng mensahe dyan para masagot po namin kayo at mabigyan po kayo ng further instructions. So once again, on behalf of our beloved Bishop, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon, and to God be all the glory. Purihin po ang Diyos, tunay nga po na mahirap po natin gawin ang kalooban ng Diyos hanggat hindi po natin gagawin ang pinahayag po ng ating beloved Pastor Ludwig. Lagi-lagi po yung pondala ng ating gawain na ang Acts 2:38 ay palaganapin po natin upang sa ganun po ay magawa natin ang katwiran ng Diyos. Amen? So ngayon po tayo po idadako sa ating pong offertory. Basahin po muna natin ang Psalms 144 verses 11, 13, and 15. Rescue me and deliver me from the hand of foreigners, whose mouth speaks lying words and whose right hand is the right hand of falsehood, that our barns may be full, supplying all kinds of produce, that our sheep may bring forth thousands and 10,000s in our fields. Happy are the people who are in such a state. Happy are the people whose God is the Lord. Purihin po ang ating Diyos. Tunay nga po na lagi po tayong nagtitiwala sa pangangalaga ng ating Panginoon. Ang sabing ganon, tayo po ay lagi nililigtas ng ating Diyos. Lagi niya tayong dinideliver sa kung ano pa mang kapahamakan na posibleng mangyari sa atin. Kasi dapat healthy tayo. Nang sa ganon, mga kapatid, pag tayo healthy, ay yung barns natin daw puno yan. Lagi tayong mayroong mga lakas para makapaghanap buhay. Di po ba? Sabi sa binasa natin, supplying all kinds of produce. Our sheep may bring 4,000 and 10,000. Ibig sabihin, prosperity ang bibigay sa atin kapag tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Ngayon po ang panahon na tayo po naman ay magbibigay para po sa ating Diyos ang buhay. Magbigay po tayo na may kagalakan at may pananampalataya. Alright, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give. Diyan po sa ABP natin sa unang part ng ating programa. Maraming salamat din po sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganoon din sa mga satellite members natin na nag-tune in. Please give your tithes and offering to your respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa inyo pong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom every Sunday until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Alright, tayo po ngayon ay magko-closing prayer na. Ngunit gusto ko pong paalala sa inyong lahat na tandaan po natin na pinangaral po sa atin ngayon ng ating beloved Bishop na galing po sa ating Panginoon na meron talaga tayong children's bread. At kinakailangan talagang ipakita natin sa Panginoon ang pagiging godly natin na ipaglaban natin kapag may katwiran tayo dahil nalulungkot ang Panginoon. Bakit? Ang hirap na dinanas niya para tayo po iligtas, para tayo pagalingin. Pagkatapos hindi tayo makalaban, hindi natin maipaglaban na makuha natin ang para sa atin. Ang lahat ay binigay na ng Panginoon sa atin, di po ba? Kaya wala lang tayong gagawin, kundi ang kunin natin sa Panginoon yan, ipaglaban natin dahil may katwiran tayo na sumating lahat ang mga blessing na yan. Kaya wala tayong dapat ikalungkot. Kailangan na masipag tayo mag-pray at sa prayer natin hindi mawala yung ating pong ipaglalaban ng katwiran na yan. Dahil alam natin na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Alright, iyuko po natin ang ating mga ulo. Tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa mga salita mo na nagbigay lakas na naman sa amin, na nagbigay pag-asa sa amin.
Tulungan mo po kami, Panginoon, na talagang maging masigasig kami sa pananalangin. At alam po namin, Lord, na may katwiran kami at pinaglalaban po namin sa prayers namin, Lord God, ang kaligtasan, ang proteksyon, ang pagpapalang financial, ang pagpapalang spiritual. Tulungan mo po kami, Lord, na maabot namin, Panginoon, ang yung dakilang katwiran, Lord. Tulungan mo kami na maging godly, Panginoon, sapagkat alam po namin, Lord, na ang lahat ay binigay mo na po sa amin. Yun at pong yung mapagpalang kamay at patuloy mo pong igawad ang yung basbas, Panginoon. At hiniling din po namin, Lord, na matapos na po kami sa problema ng COVID-19 at gumaling po ang lahat na may COVID-19. Sa iyo po lahat ng kaprihan, Lord. Ito po ang samot na langin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay magsabing Amen. Purihin po ang Diyos hanggang sa susunod po nating gawain. God bless you all and to God be the glory.